again, this is under the numerical integration kapag hindi natin kayang okay? So let's say we have here a graph. The graph for y is equal to e raised to x. Okay? So parang ano natin is the integral of e raised to x dx from 0 to 3. Okay? So from 0 ito hanggang dito ang ating 3. Okay? Ito si 0. So paano natin gagamitin si rule? Okay, pakita natin. 1, 2, okay. So, parang ang gagawin natin from this point, okay, magbubuo tayo ng rectangle. Okay? Tapos yung area na to, yung makukuha natin. But as you can see, kapag ganun yung ginawa natin, this one is overestimate. Okay? And kapag dito naman tayo sa second one, gagawa ulit tayo ng rectangle. Ay hanggang 2. Okay, ito hanggang 2. This one. So para siya nagiging underestimate naman. So ano ang maganda nating gawin? So ang magandang gawin sa gantong part is sa middle tayo mag-start. Okay, sa middle natin siya i-start. Okay, so this is 1 and 2. Okay? Kung sa middle tayo kukuha, natin ay itong part na to. Okay? Hindi siya overestimate, hindi siya underestimate kasi meron tayo nakuha at merong naiwan. As well as for the second one, okay, kung dito tayo rectangle natin ay ito. Okay, sa middle. And for the third one, sabihin natin tayo 2.5. Okay, so ito yung nabubuo nating rectangle. So, ito yung area nating kukuhanin. So, paano ang computation natin? Ito. So, di ba, meron tayong tatlong rectangle. So, we have rectangle 1. Okay. Buo tayo ng table. 1, 3. So, yung sa kalapad. As you can see, yung hati natin, equally divided siya na 1. Okay, so ibig sabihin, ang width ko ng first triangle, this is our first triangle, is 1. And yung okay, ano magiging midpoint? Natin. Okay. Miss Medina. 0.5 po. 0.5. Then our height, ano natin kukuhanin ng height? So dito na natin gagamitin yung equation. So magiging e raised to x. So alin yung value ng x? Ang value ng x is yung ating
Ano magiging gagamitin natin value ng x? Yes, Miss Ariana. Ma'am, yung midpoint po. Okay, very good. Yung midpoint ang gagamitin natin. So, ibig sabihin, e raised to 0.5, this is equal to 1.649. Okay? And yung area niya, paano ba natin nakukuha ang area na isang rectangle? Diba? That is length times width. So, 1 times 1.649. So, this is 1.649. That is only for the first triangle. Take note, we have 3 triangle on this one. So, for the second triangle, yung width niya, okay, still 1. But the midpoint is 1.5. So, what is now your height? Ano yung height natin? Ano naman? Yun. Madela. 4.482 po. 4.482. So, ibig sabihin, our area will be 4.482. Okay? Next, for the third triangle, ang width niya pa rin is 1, but the midpoint now is 2.5. So, kung ating midpoint is 2.5, what is our height? Hey, Carmona. 12.182. 12.182. So, meaning yung area natin is 12.182 din. Oops. Sorry. Yes. So, nakuha na natin yung area ng tatlong triangle. Ang tinatanong sa atin is yung sa equation natin na integral ng e raised to x dx from 0 to 3. Okay? So, ibig sabihin, kailangan kong i-summation itong total or yung ating area. So, kapag sinamation ko yan, ano yung total area natin? Yes, baka. 18.313. 18.313. So, this is our answer. Ito, pwede nyo siyang gawin kapag ang given sa inyo is graph. Okay? Pero, pagdating sa walang given na graph, okay, dito papasok yung formula natin. So, yung ating h, this is equal to b minus a over n. Okay? And pagdating kay rectangular, meron tayong tinatawag na left and right rule. Okay? Under ni rectangular rule is the left and right rule. So, this is for your final answer. So, kapag siya ay left rule, okay? Unahin natin si left rule. So, our formula is yung ating delta x, okay, times f of x sub 0 plus f of x sub 1 plus so on and so forth plus f of x sub n minus 1. Okay? So, nag-start ka since left. Okay? So, sabihin natin ito. Dito tayo mag-start ang computation from 0 papunta, actually that is n minus 1. Kung ang n mo ay 3, so hanggang 2 lang yung cut nung sayo. Okay? That is for the left hand rule. So, kapag naman right hand, so yung delta x natin times f of x sub 1 plus f of
x sub 2 plus f of x sub n. Okay? So, ibig sabihin, dito ako mag-start sa 1. Pero ang ending ko is hanggang dun sa 3. So, alin po yung delta x? So, yung delta x po natin tinatawag dito is yung ating h. Okay? Huwag malilito. Yung ating h po yun. So, pwede naman malilito. So, di ba yung h naman, okay, this is our height, or sa calculator or sa other computation, this is your step size. Okay? H is your step size. Delta x or h. Okay? Maliwanag po yung formula. Okay po yung sa formula? Okay. So, let's solve. So, we need to find the approximate value of the integral of x squared over x cubed plus 1 from 0 to 8. Okay? Where n is equal to 8. Okay? Using the rectangular method, okay, under ni right and left hand rule. So, unahin natin is kuhanin natin yung step size. So, h is equal to b minus a over n. That's h. Okay? So, yung b natin, that is 8 over 8. So, this one is equivalent to 1. So, hanggang 8 ang kailangan natin. So, kapag gumamit tayo ng right-hand rule, So, as you can see, kailangan natin mahanap ang function ng x sub 0, function ng x sub 1. So, this one, sub 0 is equal to 0 squared over 0 cubed plus 1. This is equivalent to 0. Okay? For of x sub 1, this is 1 squared over 1 cubed plus 1, which is equivalent to 1 half. Tama? And, okay, so this one is f of x n minus 1. So, is hanggang f of x sub 7. Okay? So, I'll be giving you time para mahanap itong mga. Okay? Then, tatawag ako kung sino magbibigay sa akin ng value. So, 133, tatawag ako ng magbibigay sa akin ng values.
the value of f of x sub 2. Okay, Miss Maralit. 4/9 or 0.4444 po. 4/9. Yes po, ma'am. Okay. Next, for f of x sub 3, liwanag. 9/28. Okay. F of x sub 4, Bathan. 16/65 po. Okay, next. Abuyan. 25/126 po. 6. Next. Delina. 1/36 po. 1/36. Sure? Next. Last one, we have Koro. 16. So, 1, 2, wait lang. Check lang ako. So, this should be... lang ha. Paano may ibang sagot? So, di ba naka-raise hand? Okay? May concern ba sa mga naka-raise hand? Sina-check ako dito. Yes. Mr. Carmona. Ma'am, di po ba dapat doon sa FX sub 6 ay 36/217 po? Nag-ano ang iyong ano. Opo, Kaya pasensya po. So, ito nga yung sabi ko kanina, parang concern ko. So, yung 1/36, parang ang layo niya. 36/217. Same na ba tayo? Okay. Of x sub 7, same ba kayo? Hindi rin. 'Di ba ito ay, kung lalagyan natin siya sa formula, it should be 6. Hindi, 7 pala. 7 squared over 7 squared plus 1. Okay? Miss Mendoza, ano yung sa'yo? Yung sa akin po ay 49/344. Okay, 49/344 ito. 16/65, 25/26. Okay, alin pa? Meron pa ba? Concern? Alin pa? Okay, so be careful sa pagsasubstitute. Sa formula lang naman natin siya isa-substitute. So, ano yung technique? Okay, you have your calculator. Okay, pwede ito i-insert sa CalQ. Okay? So, kapag nilagay sa CalQ, mode 7, that's for table, tama? Sa mga kasyo. Okay. So, after nun, i-insert nyo lang or i-type nyo lang yung ating equation. Okay, this equation, then equal sign. May lalabas dyan na starting. Ano ang start? 8. So, pagka-insert ng next na tanong mo sa H. Okay? So, lalabas na yung sagot niya. Okay?
ko lang matandaan kung may last yan na number. Kung may last man, it should be 7. Kasi ang tinatanong natin dito, or ang kailangan lang natin sa right-hand side ay hanggang f of x sub 7. Okay po tayo doon sa calculator. Okay. So, we already have this. So, we need to substitute it. Is so left hand rule natin. So kailangan natin hanggang 7. So yung step size natin times the f plus f of x sub 1 plus and so on, so forth, hanggang makarating ka sa f of, so for our given, hanggang saan? Hanggang 7 lang po. Kasi nga, yung atin is n minus 1. So, yung n natin dito is 8. So, minus 1. So, hanggang 7 lang. So, next, yung ating delta x or yung so, 1 times 0 plus 1 half plus 4 over 9 plus 9 over 28 plus 16 over 65 plus 25 over 126 plus 211 plus 49 over 344. So the answer for this one is what? What is the summation? Times your step size or your h. What is the answer? Okay, makatangay. 2.019 po. 2.019. So this is our answer. So this is the area. Okay? Nung ating integral of x squared over x cubed plus 1 from 0 to 8. Okay, naintindihan po yung right-hand rule? Naintindihan nyo? Sila may tanong? Wala? Wala kayong tanong? Kayo? Oh, yeah, may nag-raise hand. Si... ikaw. Madalisay. Hindi po. Left. Ay, sorry. Left pala to. Sorry. Nauna kasi sabihin ko kanina yung left. So, sorry, this is left-hand rule. Okay. Data. Okay, sorry. So, again, this is left-hand rule. Pag kinuha mo yung value from x sub 0 hanggang f of x sub n minus 1. Okay? So, kapag right-hand rule, ano na lang ang nawawala ditong data na need natin? Wala. Wala ba yung internet? Okay, Miss Aliana? Ma'am, yung x sub n po, which is x sub 8 po. Okay. So, yung x sub 8. So, kuhanin lang natin siya. So, kapag kinuha natin yung function ng x sub 8, anong ating answer dito? Eight squared over 8 cubed plus 1. Okay. Aba ka. 64 over 513. 64 over 513. So, for the final answer, so this is right-hand rule. So, R8 is equal to delta x tayo sa f of x sub 1 plus f of x sub 2 hanggang makarating tayo sa f of x sub n. So, the final answer
is what? Tapos yung mga values natin. Okay, yes, Miss Coro. 2.5374. 2.5374. Same ba ang sa'yo, Miss Aliana? Hindi po. Ang Ano akin iyo? po ay 2.144. 144. O, sino pa may ibang sagot? How about yung iba? Hanggang ano tayo ha? Start ka sa f of x sub 1 hanggang f of x sub 8. So, hindi mo sasama yung 0. Same ba? Sino may iba pang sagot? Okay? For this one, huwag kayong gagamit ng decimal. Okay? May iba pang sagot? Or nadudunan yung sagot nyo? Okay. Sino nagsasabi? 2.5374. Nagsabi mo 2.5374. How about 2.144? Na. Okay. So, baka may naano lang sa pag-a-add dito. So, this is our final answer. Okay? So, isa pang example. Okay? Evaluate integral of e raised to negative x squared from 0 to 1 at at n is equal to 10. Okay? Using left hand rule. Left hand rule. I'll be giving you 5 minutes to solve this. 5 minutes, 150. Yes, Ms. Modela? Ma'am, paano nga po ulit gumamit ng table po? Mode 7. Oh, 7. Tapos may hanapin mo dyan yung table. Lumabas ba yung table sa pagpilian? Opo. Ito Tapos mo na. nalagay ko na po yung equation po. Then equal sign. Ano May po tanong dyan. nakalagay sa start po? Ano pang start natin base dito sa equation na given? Anong start niya? 0 po. Okay, 0. Next. Sa end po ay Ano bang n ba ang tanong dyan? Or height? Or step size? end po. Step size? N, yung final, kung hanggang ilan? 10. Then, Then, sunod po ay step. oh,
Na-solve mo na ba si step size? Ay, hindi pa po. Wait lang. Solve mo na si step size. Ano na ba may sagot? Ano na ba may sagot? Okay, what is the final answer? So the estimated value of the integral of e raised to negative x squared from 0 to one. Final answer. Ay, the final answer. Wala? Hello, narinig niyo ba ako? Narinig niyo ba? Okay, yes, Miss Madela. Ma'am, may question lang po. Nung nilagay ko po kasi yung step size which is, ang nakuha ko po ay 0.1. Ang lumabas po sa calculator, insufficient something po. Insufficient po. Bukas kasi sa akin. Or kung hindi, pag hindi mag-ano sa calculator, mag-manual. Yan natin kung ano yan. Naging problem. Be careful sa paglalagay ng sign, ha? Ay, ganito na lang. Sige, unahin natin sa f of x sub 0. Anong value nito? Meron ba? O tayo. Falyar na. 0 po. 0, sure ka na? Wait. Ang ginamit mong value ng x.
0 po, ma'am. Pero nung 0.1 po ay 10 over Kung 1001 po. raised to negative 0 squared. So this is equivalent to what? Wait lang po. E raised to 0 din dito. Pag sinimplify, di ba? Which is this one is equal to? 1 po pala. Equal to 1. Sabi po. Okay, okay lang yan. Sige, next. F of x sub 1. Oh yes, Miss Coro. 0.99005. 0.99 na lang tayo. Next, f of x sub 2. Ba? Saka ba? 5, 4, 3, 2, 1. De Leon. 0.961 po. 0.96. Okay, 96 na lang. Dalawa lang yung start natin eh. Next, f of x sub 3. Sub Manalo. Five, 4, 3, 2, 1. Gutierrez. Then 5, 4, 3, 2, 1. Hindi ba kayo nagsasagot? Liwanag. Sorry, medyo parang loaded yung sa mic ko. At sa chat box. Sige. Okay, let's have Manalo. Sugot. Tama, problem yata sa mic. Okay, sige. Limbo. Kung sa extra po, Oo. 0.1. 1. Okay? Ito yung sa iba nyo ang kaklase. Bakit? Ano bang ginamit nyo? Baka sa formula or sa... Okay, saan ba kayo nag-iba? Sa nag-start ang iba? So, 1. That is negative 0.1. Tama naman. Anong ginamit yung value ng x? Tanong lang. Anong ginamit yung value ng x? Kahit kahit naka-degree ako, same ako ng kasagot eh. Bakit 1? Anong step size? So, it should be e raised to negative 0.1 squared. Ayan, nag-iba. Sa step size depende kung anong sunod na value. Okay? Sige, next. F of x sub 4. Okay, Hernandez. Jane, 0.85. Okay. Next. Andal. 0.78 po. 0.78. Next. Panaligan. 0.70 po.
0.70. 70 po. Next, f of x sub 7. Ano pa tawag dito? Galina, 0.61 po. 0. Achenza, Aliana, 0.53 po. 53. Next, Bathan, 0.44. 0.44. Again, we are, okay, pwede natin end of x sub 9. Kailangan minus 1 ng value ng n. So, di ba? Should be hanggang f of x sub 9. So, kung may mga values ka nito, so therefore, pwede na natin kuhanin yung approximate value ng integral ng e raised to negative x squared from 0 to x. So, the answer for this one is what? May sagot ka ba, Ms. Panaligan? Or wala pa? Wala pa? Okay, sino may sagot na? Maralit? Ma'am, Misyano po. Si Misyano. Gamit yung, sige, Misyano. 0.777 po. 7, tatlo? Dalawa. Tatlo po. Ma'am, si Yowel po Ako gusto sumigaw. Okay? Ma'am, si Yowel po yun. Okay, sige. So, this is our final answer. Naintindihan yung sa rectangular method? Okay tayo sa rectangular method. Hindi laging 1 ha, ang kasunod pag sinabi mo f of x sub 1. Makadepende ka sa step size at kung ano ang iyong start. Yes, Miss Mendoza, may tanong? Ma'am, wala po. Nakalimutan ko na po ibaba. Okay. Si Coro, may tanong? Lagi po bang ano po, 2 decimal? Sa part na to. Pero, sige. Basahin na lang ang direction kung ilang decimal. Included siya ngayon sa lahat ng question, activities, or sa exam ay included na din kung ilang decimal ang gagamitin nyo. Okay, para tayo ay uniform. Okay, so, dito, okay, as you can see, hindi na natin kinumpute isa-isa kasi meron naman tayong calculator. So, you can use that approach sa exam. No need for the manual computation sa part ng pagkuha ng values ng ating mga function of the equation. Okay tayo doon? Okay. Basta make sure tamang paggamit nyo ng calcu. Yes, Ms. Coro. Ma'am, paano po yung sa calcu po kapag po canon? Sa kanon hanapin nyo lang yung sa table. I think that's, ano ba nakalagay sa Nasaan yung mga mode? Isip ko wala yung table. Hanapin nyo lang sa mode yung table. Yung mode 6. Ayun, yung mode 6. Same. Apo. Thank you po. Marali. Ma'am, tanong po. Sino to? Si Carmona po. Carmona, ge. Pag po, kunyari yung upper 0, 0, 1, 2 po agad or naka-decimal pa? Depende. Ang ibig Ano sabihin, po malaman? halimbawa, sabihin natin, integral ng e raised to negative x squared from 0 to 2. Ganyan ba? Opo.
Hanapin mo muna ang step size. O, kailangan mo, halimbawa, given na n is equal to 12. So, 0, I mean 2. 0.6. Tama? 2 divided by 12. Hindi pala. 2 over 12. Sige. Okay, 0.1667. Okay, 1667. So, mayayari, f of x sub 0, this is 0. Substitute mo na sa equation. So, this is equal to e raised to negative 0.1667 squared. F of x sub 2, so, times 2. So, magiging e raised to negative 0.3333 squared. Ganyan. Ganyan ba yung ibig mo sabihin? Carmona? Yes po, ma'am. Okay. Sino pa may tanong? May liwanag? Wait lang, hindi ko marinig ng ayos. So, Ang nalabas po sa calcu ay insufficient MEM po. baka may mali sa type nyo. Kasi sa calculator, gumagana naman siya. Tingnan ko din pag may hawak na akong ibang calcu. Kasi baka sa pagta-type lang yan. Kalabas yan ha. Ganyan yan. Okay. So, tingnan natin sa face-to-face natin yung actual. Okay? Mag-actual tayo sa, titinan ko kung paano kayo nagsosolve sa calculator para makita natin yung nagiging problem sa calculator. Okay ba tayo doon? Okay ba yan? Okay, sige. Sino pa may tanong? Wala na? Okay. Kung wala nang tanong, mag-break muna tayo. Okay. Break tayo ng 10 minutes. 2:15, balik tayo. Yung mga magsi-CR, so mag-merienda, go ahead. Okay. 2:15, balik tayo.
Okay, balik na po tayo. So, next natin discussion, okay, part pa din siya ng numerical integration, is the Simpson's one-third rule. Okay? So, yung Simpson's one-third rule is more accurate yung nakukuha nating answer compared dun sa mga nauna nating discussion. Okay? Lagyan natin yung note. More accurate way. Okay, based dito sa ating graph, as you can see, yung line natin, okay, compared mo siya sa trapezoidal method, okay, this is connected by a parabolic arc. Okay? Hindi na siya straight line. Okay? So, parabolic arc na siya. So, ito itong points na to, ayan. Hindi siya straight line, parabolic arc. So, even itong kasunod, hindi siya straight line. Kaya yung area natin kukuhanin, okay, hindi na siya, nagkaroon na siya ng broken lines or ito yung ating hidden lines, di ba? So, ang kukuhanin nating area is itong area ng buong ito. Since parabolic. So, paano po yung formula na gagamitin natin sa Simpson's one-third rule? So, yan. So, yung area ng per segment natin ay ito. So, yung area ng 0, 2, itong area na to, this is equal to h over 3, okay, times y plus y sub 2. For start siya sa y sub 2, okay, until, okay. So, again, dito ang kinukuha natin is the total area. Kaya i-add natin siya lahat. Simplified na formula natin dito is itong nasa last part. Okay? Kasi nag-factor out tayo para mas madali nating again, the integral of f of x dx from a to b is equal, or the approximate value is equal to h over 3, okay, y sub 0 plus 4y sub 1 plus y sub 3 plus so on until you reach y sub n minus 3 plus y sub n minus 1 plus 2 y sub 2 plus y sub 4 so on plus y sub n minus 4 plus y sub n minus 2 plus y sub n. Ma'am, parang masyado pang mahaba. So, pwede naman natin tong mas paikliin pa. So, dito papasok yung pag-let natin ng y sub 1 plus y sub 3 plus and so on, y sub n minus 3 plus y sub n minus 1. This is equal to, okay, of y sub 2i minus 1, okay, from I is equal to 1 to n over 2. Okay? So, pinaikli lang natin. So, wag malilito ha. O, wag matatakot sa formula na to. So, this one is the summation only. Okay? Pinaikli lang natin siya. As well as for the second one. Kaya yung pinaka-formula na dapat mong tandaan is the integral of f of x dx from a to b over 3. Okay? Sulat natin. F of x dx from a to b is approximately h over 3
Okay? Yung h, same formula rin tayo, b minus a over n. Okay? Times y sub 0 plus 4 times the summation of y sub 2i minus 1 from I is equal to 1 to n over 2 plus 2 times the summation of y sub 2i plus y sub n. 2 times the summation of y sub 2i from I is equal to 1 to n over 2 y sub n. Okay? And take note, sa Simpson, 1/3. Okay? 1/3 rule, ang n dapat, okay, pag gumamit kayo, make sure that is even. Even number. So, hindi siya pwedeng gamitin sa mga odd number. Take note, Simpson 1/3 rule is for n that are even. Okay? Sa even lang to. Okay? Formula natin kasi nagkaroon ng summation, parang kakaiba. So, ilagay natin siya sa isang example. For example, you have the equation integral. Okay? You need to evaluate the integral of 9x cubed minus 4x plus 3 over x from 1 to 6. Okay? Using the Simpson method rule, kung saan ang n mo ay equal to 10. Okay? So, first step, hanapin ang ating step size or yung h. Okay? This is b minus a over n. To 6 minus 1 over 10, which is equal to 0.5. Okay? Next, solve. Okay? Solve for the values of y sub 0 or yung ating f of x of 0 to n. Okay? You can use your calculator. Okay? Input nyo yung formula or yung equation natin. Makukuha nyo ang value ng ating f of x or yung ating y. Y of 0. Okay? So, x, and this is our of x. Okay? So, again, the step size is 0.5. So, 1.3, 3.5, 4, 4.5, 5, and 5.5, and 6. Okay? So, this is y sub 0, y sub 1, y sub 2, y sub 3, y sub 4, y sub 5, y sub 6, y sub 7, y sub 8, y sub 9, and y sub 10. May nakapag-input na sa calculator? Meron na. Okay, what is the value of our y sub 0? Okay, Dalisay. 8 po. 8. Ay, tama pala. Tama. Y sub 1. Ilimbo. 26.37 po. 3 decimal, 375. Kasi ito ay, kung di naka-round off, it should be 38. 3 decimal tayo ngayon. Next. Dalisay. 65.5 po. 65.5. Next. Okay, Madela. 131.82 po. Ano katabi nito?
Ayun lang po yung nasa calculator ko po. 82 lang po ang decimal. 82 lang. 2.5. Wala po, sasagot po sana ako sa next. Oo. Ano, Ay. next? 232 po. 232. Next. Liwanag. 372.732. 732. Next. Abaka. 560.75. Mendoza. 802.79 po. Wala. 5, 4, 3, Ma'am, wait lang po. Ito na. Sagot na po. 1105.6 po. 0.6. Next. So, nakalisan. Baron. 1,476.30. 76 ba or 75? 38 po. 38. Opo. Okay, next. Batan. 1920.5 po. 3.5. Same ba ng mga values or may iba? Same ba? Hindi. Okay. Hindi. Alin ang iba sa'yo, Aliana? Ma'am, yung ano po, 5.5. Yun po ay 1,475.9 po. 146. 92 nga ba? Okay. 9 lang So, po baka yung may nasa. 9 lang. 9. Same naman. 1,475.9. Okay? Saan pa may iba? Wala na. Okay, may mga values na tayo. So, input na natin. Okay, again, our formula sulat. Okay, so yung daw integral 9x cubed minus 4x plus 3 over x dx from 1 to 6. Okay, ang approximate value niya, okay, formula natin is h over 3 sorry, sa ulo. Plus 4 times the summation of y of I minus 1 from I is equal to 1 to n over 2 plus 2 times the summation of y to I from I is equal to 1 to n over 2 minus 1 plus so, ibig sabihin, kailangan ko munang makita under nitong unang summation. Okay? This natin. Okay? So, take note, itong una, okay? Punta natin, hindi ko masyadong makita. Yan, ito. Itong summation na ito, summation to ng lahat ng add. Okay? And this one is the summation of even.
Ma'am, alin po yung sinasabing even and add? Dito kayo magbabase sa mga y sub 0 add. Okay? Add ay alin? Mag-start ka sa y. Okay? Ito. Ma'am, bakit hindi kasama yung y sub 0? So you can see, that was on do sa pinaka-formula. So, no need to add. Okay? So, lahat no add number natin. So, that is 1, 3, 5, 7, and 9. Okay? So, summation daw nito ang kailangan ko. Okay po tayo doon? Okay po ba yan? Okay? So, what is the answer if you need to get the summation nitong mga add na to? Ano yung answer natin? Hello? Pag add nyo to, anong lalabas na sagot? Meron ba? I-add nyo lang po siya. Liwanag. 2,809.617 po. 7? 17. 17? Apo, 17. Sorry, medyo ulit mo rin yung isa. Okay, same ba? Yun din ba ang sa iba? Base dun sa ating mga sinulat sa table? Do you have the same answer? Yung iba? Same ba kayo? Hello? Hello, hello? Yes, Coro? Sa decimal lang po nagkaano. Ang akin po ay 2,809.632 po. 632. Ang ginamit mo ba ito nasa ating screen? Apo. Okay, let's check. Baka may ano lang. Kakaiba. Ang gamitin natin para maging uniform tayo is kung ano yung sinulat ko sa screen, ha? So, 26.375 plus 131.82 plus 372.732 plus 802.79 plus 1475.9 2809.617 din yung sa akin. Same kami. Dun Same po, kami na nasa. dun po Saan ka siguro nakaiba? sa ano po. Dito po sa may 8. Lagay mo pa yung kasunod. Apo. 17. Yung 17. Opo. Okay, so, ito na lang muna yung ating ilagay. Okay, kung ano yung sinulat ko, yun na lang. Okay? So, ito yan. Same kayo ng answer. Next, plus 2 times lahat naman ng even. Yun ulit nasa screen. Ang gagamitin yung values. Okay? Yun ulit nasa screen. So, that is 65.5 plus 232. Okay? So, sunod ko na raise hand. Let's have, ayan, ayaw mag-open yung screen. Panaligan. 3,892.35 po. Sure na? Opo. Lahat to ng even? Yes po. Hindi ka sure. Opo, ma'am. 560. Okay, sige, check natin. 75 plus 60.75. Kasi masyadong mataas. Ano nakuha? 1.6. Masyado siyang mataas. Lahat ng even ha,
take note, hindi kasali si y sub 0 and si y sub 10. Tama siya ng dulo. I mean, nasa dulo na siya. Okay? So, ano dapat? Binagit ko kanina, hindi na sinasama sa addition. Si first one and the last one. Okay? Let's have Carmona. Para hindi na Sige, ano? 1963.85 po. Then, saka natin i-add yung pang y sub 10, which is 1920.5. Okay? So, what is the answer now? So, yung approximate value ng integral ni 9x cubed minus 4x plus 3 over x dx from 1 to 6 is what? Type nyo lang sa calcu. Then, equal sign. Ano yung nakuha nyo? Yung nasa account ni Miss Maralit. So, si Carmona. Sino pa yung iba? Vergara at Agaran po. Oh, si Vergara. Anong sagot? Ma'am, ilang decimal po? 2. 2849.1. So, this is our final answer. Okay? Sino may tanong? Again, take note, hindi sinasama dun sa summation si first and last value. Yung function natin. Yes, Miss Shamel, may tanong ba? Nakaraisan ka? Adela? Nakalimutan ko lang po ibaba. Okay, sige. Wala na? Sure kayo? 9? Ang rectangular, naintindihan din. Okay. Okay. Proceed tayo sa Simpson 3-8 rule. Okay? Simpson 3-8 rule. Yan. Okay. So, itong Simpsons 1/3 rule. Pero, since, tingnan nyo, yung nasa title, 3-8. So, ibig sabihin, may 3-8 tayong makikita dito. Nasaan yun? Ito po siya, yung 3h over 8. Okay? Anong pinagkaiba niya? Si Simpson's 3-8 rule is only applicable for the values na ng n na multiple of 3. Okay? Multiple of 3 lang po ang pwede niyong gamitan ng Simpson's 3-8 rule. And, ano pa yung isang pinagkaiba? As you can see, this is 3 times the summation of n minus 1. Minus, okay, naging minus siya. Take note, minus po tayo sa part na ito. Kanina kay 1/3 rule, puro plus. Dito, meron po tayong minus. Okay? Minus the summation of y sub 3i from I is equal to 1 to n over 3 na ito, okay? This is only applicable, or yung summation na to is for the multiple of 3. Okay? So, yung mga 3, 6, 9, 12, and so on. Okay? Plus y sub n. Okay? Again, for the summation, itong mga summation na to, hindi na i-include si first and the last value. Paliwanag po yun. Okay. So, gamitin ulit natin given kanina. So, integral ulit ni 9
x cubed minus 4x plus 3 over x dx from 1 to 6. But the value of your n is 12. Okay? 12 yung ating n. So, ibig sabihin, pa rin siya. So, pwede natin gamitin yung 3/8 rule. Okay, since n is equal to 12, our h is what? What is the value of our h? Ito lagi ang una natin kinocompute. Anong value ng h? Okay, Marali. Over 12 po, or 0.4167. 5 over 12. So, ang gamitin natin, okay, pag may mga fraction, stick tayo sa fraction para hindi mabago yung values natin. Okay po tayo doon? Okay? Mag-stick tayo sa fraction. Huwag i-convert sa decimal. Next. Okay, anong next? Hanapin ang value ng ating f of x. Okay, so f of x. So this is 1. Sure ka na? Wait lang po. Computation. 1 plus 5. Log talaga. Over 12. Yes, Medina. 17 over 12 po. 17 over. Kailangan natin ay hanggang y of 12, di ba? So this is your y sub 0. 0, y sub 1, y sub 2, y sub 3. Ayan, wala. Y sub 4, y sub 5, y sub 6. Y sub 9, y sub 10, y sub 12. Okay? What is our f of x for y sub 0? Yes. Dali. Decimal po. Dito ay pwede na ang fraction pa din. Malaki po. 23,979 over 1,080. Malaki ba? Sige, decimal na natin. 22.04 po. So decimal 1 ang po value ba? ha. 1 to. 1. Kaya magtaka bakit laki? 8. Okay, next. Madala. 22.039 po. Putol na sa 9? Opo. Okay, sige, next. Step size or yung value sa step size and f of x. That's 5 over 12. Is what? Medina. 29 over 12 po. 29? 29 po.
Sure na? 17 over 12 plus 5 over 12. Ay, mali po 29 ba? 22. Ba? 22 over 12? Ano yung equivalent value niya sa y sub 2? Bathan. Six po. Or hindi, ito 11 over 6. Oo, tama. Pag, ating nilabas term. Yung value na sa f of x. Oh, wait lang po. Ayan. Okay, wala. Maglalagay ng iba ha? Hanapin nyo na lang yung f of x. Ma'am, 49.76. Ating y sub 4. Mendoza. 94.8. 4A. Next. Delina. 161.125 po. 125. Next. Sino to? De Leon. Po. 252.457. Tama? May point po. Oo, may point. 252.47. Ayun, may point ko. Ayun o. 3 plus 5. Okay. 31.6. Next. 1.6. That's Bautista. 372.732 po. Sino dito na release? 6. De Los Reyes. Andiyan ba si De Los? Wala. 5, 4, 3, 2, 1. Bayani. Bayani. 5, 4, 3, 2, 1. Wala na? Wala nang nakapagsagot na? Ano yung sunod? The value. Okay. Dalisay. 525.844 po. 844. 715.69 po. 6. What is that? 946.178 po. 0.178. Next. De Leon. 1221.206. 206.
Okay, next. Delina. 1544.678 po. And last, 72/12. Toro. Wait lang po. 72/12. $1920.5 po. 0.5. Thank you. And now, proceed na tayo sa approximate value. Ni 9x cubed minus 4x plus 3/x dx from approximately, diba, times 5/12 all over 8 times ang y sub 0 natin, that is 8. Plus 3 times, ano ang summation ng ating y sub 1 hanggang y sub 11? Ito. Itong mga values na to. Pag sinamation mo, ano ang kanyang sagot? What will be the answer? So, may nakapag-summation na ba? So, sabi na to sa CalQ. Anong sagot? Meron ba? Okay, may sagot ka ba? Sino Miss Maralit ang sasagot dyan? Si Maralit po. Maralit mismo. Sige, anong sagot? 5906.557 po. 557. Same ba kayo ng nakuha? Sa summation? Okay, next. Plus, next is summation ng mga multiple of 3. Okay? So, multiple of 3. So, kailangan mo lang is this 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hindi nakasama si 12. So, ito lang tatlo. Si 49.76 plus 252.457 plus 715.69. Anong sagot dito, Miss? Sino ang dami? Miss Bautista? No, it is mine as well. No, okay, Miss Bautista? Magka-compute pa lang po. Okay, sige. Thank kita. Bigyan mo sa akin ng sagot. $1,017.907. 1017. Point 907. 907? Oh, sige. Tama ba? Same ba kayo na nakuha?
0, 1, 2, 3. Wait lang, ako pala mali na nabigay. No, hindi yan. Pa-recompute ako, pa-recompute. 0 nga pala ang start ng count natin. This is 0, 1, 2, 3. So, 94 dito. 1, 2, 3, 372 at 946. So, kaya importante yung nakalagay na y sub 0. Okay? So, itong tatlo pala. Pa-recompute ako, Miss Bautista. Y sub 0 kasi at start. One four one 3.758 po. 141 3.758 po. 758. Okay, thank you. Then plus 1920.5. So, ang final answer natin for this one, meron ko nag-raise kanina. Wala lang ba nga. C, ano naman? San? Ma'am, wait po. Nagko-compute lang. Sige lang, wala. Ma'am. Ano? 2,849.127 031 po. 7031. Okay. Or pwedeng 7, 1 to 7 na lang. So, this is our final answer. So, if you're going to compare dun sa una natin, halos decimal point lang ang pinagkaiba nila. Diba? Okay. So, malapit tayo sa final answer or dun sa pinaka-true value natin ng ating integral. So, natapos niyo na ba? Ay, tanong lang. Natapos niyo na ba yung activity niyo na binigay ko kahapon? Tapos na ba? Nagawa niyo na ba? Yung tanong, nagawa niyo na ba? Hindi pa. So, yung remaining nating 1 hour ay ibibigay ko sa inyo para tapusin ninyo yung activity ko na ibinigay kahapon. Okay? So, yun. So, face-to-face natin, another lecture tayo. Okay? Another topic. So, for the remaining 1 hour, kindly finish your activity. Okay? Thank you, everyone. Thank you po, ma'am. Thank you po. Thank you, ma'am.